Hi! Gi-convict ko ni Lord nga mag-share sa akong learnings atong August. So, mag-vlog na punta. But before that, kung bago ka diri, welcome to my channel. I am Lavelle. If you want to grow deeper sa mong relationship kay Lord, please subscribe. Alright, so first in the morning, magod na siya ang will ni Lord. I-move na ito atong body. Kay no, ibadlong na ta sa Ginoo kay dako na kaita. So, mag-exercise og alaga ng body. Good morning, guys. Paano ko sa akong mga kids. So, mao niya ang balay sa akong parents. Kaat pang rami ni sa school sa mga kids. So, diri ra ako naghunong ang magbaklay ra dayon ang beauty paingon sa eskwelahan. But before tamo adto mag-inom sa tagway protein, kahapit ko na malimtan. Maso niya makahapit noon ako des fishbowlan. Mauna akong mahimong protein after exercise ang fishbowlan. Una lagi fishball, pero salamat Lord kay mo akong gipugnan. Wala ko nakakaon. So mag-proceed na ko aton ko na akong bata aron maka-plaster na ug makasugod na ko sa ako ang pag-share. Ang Ginoo na bahala ani. Basta kay siya'y nagsugo, siya'y bahala ani. Okay, that's my daughter. And oh, hi Jesus. Hi there, Lord. Hi everyone. Mag-share ko rin about sa unsa gitudo ni Lord sa ako last August. Maybe na pinhanglan ani and basin ako may makatunan. And basin pares the experience, no? At i-glorify ang pangalan ni Lord. So last August, ang gitudo ni Lord sa ako pinakauna is dependence. Dependence una sa amo ang finances. Gitudluan ko ni Lord kung saan paggamit sa among finances. Kuan magud ko magsunod ta sa Ginoo. Total package na gid na siya nga iyang sudlan tanan area sa imong kinabuhi. Kung dili po ka makabuot kung unsa pod nga area ang iyahang unahon og sulod, dili man na siya imong sudlan nga tanan. One time kanang iyahan na siyang hinahinayon og tuktok ang kada area sa imong life. So last August iyahang una nga gituktok sa ako sa akong heart is ang among finances. Before August niingon jud ko nga Lord kung makaabot na ang among kwarta, akong gusto na ako Lord nga i-apply to ang gitudto ni Pastor Bong about sa pag-budget kin sa kwarta. So mao to ako ang gitry, but then first time pa man lagi galisod ko. So sa among finances is ibahin na gid na namo ang amuang panggaston, among panggamitan. So among gisunod to ang kang Pastor Bong nga iyahang tawag ani iyahang principle niya sa iyahang paggamit sa iyang kwarta. Kini siya is nakatabang sa gyud sa amua kay gigamit sa gyud ni sa Ginoo ba nga makabalumi og budget. And ang amo lang yung panggamitan is ang mga kinahanglan lang. And ana, din nakita sa gid namo ang work ni Lord ba. Anang pag-budget bitaw namo. So, mo to pag-abot sa kwarta. Iuna, first yun na ang tithes. So, ang tithes gyud amo na siyang gilahi. Kaya para gyud na siya kang Lord. Para gyud na siya kang Lord. Kung na may question about sa tithes, sa next video na lang niya siya, nalahi na ako nga video i-story or pwede na po ninyo i-search sa YouTube or sa kanang pwede ninyo na siya tanawon sa Bible na siya sa Malakay. Di lang ko sure, ibutang lang ako dito sa screen sa ito nga chapter and sa ito siya nga verse.
ahato siya dapit. So nana siya sa Malakay. Importante kayo na siya mahibala na do ang tithes because kita mga tao kita gyud tanan gusto tag financial freedom. Unya dinha ra di ay nato na siya makita kang Lord di ay ang financial freedom. If you want financial freedom, mag-tithes gyud ta. Gid nato makita kung sa ang mga lihok sa Ginoo. So okay, muto siya ang gitulo ni Lord. Dependence among financial. Number 1 is tithes, gilahi gid na namo. Ang sunod is pag among mga utang. Ang among mga utang kung ka-remember mo sa akong video, katong nawala ng trabaho akong bana. Before pa to nga gihatag ni Lord sa amo ang realization nga dili mi mangutang na may existing nga utang adto sa uban. And dili gid siya ingon nga kanang kwarta nga nang hulami kung dili mga properties nga among gikuha ba before bitaw niabot sa amo ang pagsulay nga nawalaan gyud mi og source of income. So kanang naami mga utang nga kinahanglan bayaran because we desire nga amo gyud nang gina-pray sa Ginoo gyud nga ma-free na mi sa mga utang kay dili na mi gusto nga mangutang pa. Sukad adtong gipa-realize ni sa Ginoo nga kana bitang dili mi mangutang. Amo gyud nang gina-desire sa among heart nga dili na gyud mi makautang. Gusto gyud mi mga bayaran ang tanan namong utang aning time nga ihatagan mi sa Ginoo nga makabayad sa mga utang. So muna siya among gilahi na mo ang mga amo ang pangbayaran nana, and then pagkaman din ana gipangbahin na din nako sa amo ang savings, amo ang emergency. Uman to principle ni kuan ni Pastor Bunga gitudlo nga 10-1-1-1. So sa GIS lugar, sa GIS sample, sa GIS nimo ilainin mo ang piso, ilainin mo ang piso for tithes, ilainin mo ang piso for savings, ilainin mo ang piso for emergency, and ilainin mo ang piso para sa health. So muto ang gibuhat sa amo ang kwarta 10% lugar ana sa amo ang kwarta nga mosulod ka-Lord yun na siya ang 10%. Another 10% is kanang para sa savings namo, another 10% is para sa emergency, and another 10% is para sa health na siya kay naayud dapat ingana kay kani ang ato ang mga blessing nga material nga butang dili ra gyud ni siya ingon nga ato kung we decided to follow Jesus, pasabot siya na gyud ang master, siya na gyud ang matuman. So of course, naagyud na siya katuyuan nga imong blessing is para sa gyud nga makatabang sa uban. So naami 10% para sa health, and then si Lord gyud ang magbutan na sa pud ang iyahang ipaabdan sa iyang mga tabang. So dili kami makabuot kay ngano napi uban nga tawo nga moingon Christian man na siya dili na siya maduulan mangulam din sila sa imuha unya wala ka naka-discern kung pakabalo kung asa nila gamiton ang kwarta ilahang i-take advantage mga duol ka sa Ginoo mangulam din sila pero no akong na-realize nga ang mga tawo nga ako na-realize nga si Lord, iyahagyog kang tudan, iyahagyog kang tudluan kung kinsa nga mga tao ang imuhang tabangan. Siya may tag-iya sa imuhang finance, siya may tag-iya sa imuhang kwarta. So, muingon na siya sa imuhang kani, tabangin ni, kay nakita gud na sa Ginoo ang iyahang kahimtang. Kinahanglan gud dito tag discernment kung asa man gud ang kabubuton sa Ginoo. Kinahanglan gud dito ang magulat ka sa iyang ingon. Speak man gud na si Lord. So muna siya gahulat gud mi sa Ginoo kung Lord tabangan ani unsa kabubuton ba nimo tabangan ni Lord kay wasad pa kabalo kung sige kahitabo sa iyaha atong nangagtabang sa amo. So wala pud mi kabalo kung unsa man gid iyang problema tinuod ba ni istorya ana. So best is mangayo gud mi og kanang advice kang Lord. So muna mong gabuhaton no sa amo ang finances amo gisunod tong 10-1-1-1-1. So ang the rest din nga bilin sa mong kwarta muna na among paiguan para sa amo ang panginahanglanon sulod sa isa ka bulan. And katong time is kanang na
first time paligin ako na nga buhaton ka na nga principal. So, medyo naglisod ko kay ang nabilin sa ako ang kwarta is kamay na lang. So, ni istorya ko sa akong bana nga, muna lang ni ang bilin sa kwarta, muna lang ni amo ang pangkonsumo. Sige lang, ano pa, nakuratan akong bana niya siyang hamon lang na. Ano ko nga, umo na lang ayaw mo siyang ano man, ato naman nag-total nga mo nang kinahang ko nga medyo nalibog pa mo kay first time pa so kung sige lang makaya ra lagi ni kung makaya ra lagi ni si Lord na bahala ani so muto siya nga gamay ra ang nabilin sa amua so gipasigo dito na ako and then praise God kay tingala ko kay end na sa August na pinabilin niya kung hala grabe ayun no kung isurrender lang gid mo sa Ginoo ang tanan masyak gid ka kay apit gid na ako nga kanang mahurot ta siya dali kay gamay ra gud na nabilin sa mo niya ang sa August pa gyud is napag ginangabot sa amo ang mga galas tuon niya kalit lang wala sa amo ang budget ang amo ang sakyanan na daot ikaduha pa gyud gipaayo so kanang kuhaan na sadto ang nabilin sa amoa unya nagkapadental pa ko kay nagka-problema ko sa ako ang dental nagpa-dental pa ko so gasto na sad so muto ako expectation ko wala na di mabilin ani sa amoa sa nakain ako ana so pagka ko nagtingala ko kay hapit naman end ang August naapay nabilin unya yes pagka September 1 naapag yun nabilin grabe ang Ginoo wa ko kabulog yun sana niya ay kay kung sa ako lang murag gid siya mahurot na gid siya sa ako una yaon ako siya pero grabe ang Ginoo when you surrender sa iya bitaw iya hagit ng siya nang bahala sa tanan ayo makaingon ko ang pati sana sa Ginoo kabalo basta kaing ana ka amazing ang Ginoo so when you surrender gud sa iya so ang ikaduha nga gitudlo ni Lord sa ako is patience and listening sa akong mga anak. Nag-struggle gud kaayo ko sa akong anak na si Ivy kay dili siya gaskwela sa hapon grabe kuan siya kanang tantrums na sa first week of kanang pagbalik sa eskwela gaskwela pa man siya unya tingala ko kay abot sa mga sumusunod na si Mana kay dili na siya gatantrums na siya unya nakuratan ko kay dili man siya yung anak so na-test ang akong patience na-test ang ako ang listening kung maminaw ba ko bisag bata na maminaw ba ko so umuto no nga sa sinugdanan ni gawas yun ang akong pagkatawhanon dali ra ko maulit anong dali ra ko masuko sa akong anak kay di siya magpatuo sa ako gagamunalan na nako din at the same time sige kung gusto riya sa Ginoo Lord tabangi si Evie ano man di siya nakuratan ko nga anak unya sa ikatulong nga adlaw nga si Evie di gid eskwela sige ra nako siya i-push nga mag-eskwela unya dili gyud bisag ako siyang bunalan bisag unsa akong buhaton dili gid siya kaingon nga mag-eskwela na siya sa unsa ako pangutana dili siya magtubag nga wa man siya kaaway wala palangga man siya sa iyang maestra ang daghan po siya friends sa eskwelahan di ay kuan di ay tuga kapuyan di siya kay nagbaguhan siya nga whole day na ang ilahang klase nya mauto nga kasi ko pangutana sa Ginoo Lord unsa man imong gusto itundok sa ako ani nganong imo man i-allow ana din kapila jud ko nag-breakdown kay ako man good is instead sa masuko ko makapamunal pa ko makayaw-yaw ko mga sakit ako na lang yun ihilak yun na ako dito sa Ginoo muyaw-yaw yun ko sa Ginoo yun na to'y one time nga kanang naghilaka jud ko sa sakyanan kay bugad na gid kay ako ang nadala-dalahon ko kay mag 1 month na niya si Evie same ragyapon ba dili siya gapag-o niya so kana sensitive gid kay siya sa matanan nga dapat careful gid kaayo kung unsa ang iingon sa iya kay
mutantrums na siya diretsyo. So mo to nga I ask God, Lord, nga naman ni akong anak, nga naman ni si Ivy na hantod ni abot sa time nga ingon nangutan ako ka Lord, Lord, sa imo gusto nga itudlo sa ako. Nga nakita na ako nga gusto na itudlo ni Lord sa ako is patience. Be patient sa imo nga anak. Gusto dahil ni Lord nga mamunga ko pa. Kay si Lord manggod is, si Jesus manggod is, kanang taas kaya na siya pasensya si Lord na ang goal baya ni Father God sa mga gasunod sa is maparihas kang Jesus. So mauto ang ginatudlo ni Lord sa ako nga dapat taas pud sa jud ang akong pasensya. Kay mo na iyang kapubuton. So mauto nga nagsorry ko kang Evie, palangga na ko siya, ako asyang kanang gaistoryahan ako siya tarong, kung unsang gusto na ko siya nga kanang gusto ko maminaw sa iyang side dito ko nakatuon niya. Bisan dahil bata, paminawon ko din na nato sila. Kay sometimes, kanas labsag bata pa na sila, usahay, gamiton gud na sila sa Ginoo nga makakatunta. So, muuto nga, kanang nadawat na nako nga okay Lord dili na nako pugson akong anak kung unsa manggaling ang mahitabo Lord kung unsa ang desisyon ni Ivy muskwela ba siya o dili Lord dili na ko mo insist sa akong part kay ako siyang i-declare Lord nga kung unsa ang desisyon ni Ivy unsa iyang buhaton imuha ng kapubuton kung dawaton na akong gyud sa akong tibuok kasing-kasing so sukad adto nga ni surrender ko sa Ginoo sukad adto kuratan ko kang Evie kay siya na mismo ingon nga muskwela siya. So, ingat to di ay ang giitudlo ni Lord. Giitudlo ni Lord, dili niya baguhon ang kasing-kasing sa isa ka tao. Wala niya gibago ang kasing-kasing ni Evie. Hangtod nga di ko makatuon sa kung unsay gusto ipatuon ni Lord sa ako. Musugod yun siya sa ako ang kabaguhan musugod sa ako di musunod nila dayon siya sa upahan. So moto nga nakatuon naman ko taas na akong pasensya o niya naminaw na ko sa akong anak si Lord nakita gid na ko yung pamungat ng Evie si Evie kay eskwela na and praise God wala na siya absent and mauto siya na learn ako so no gabi ang Ginoo magamit siya mga circumstances kung man siya laing magamit para kay iya magtumong is mug-grow gid ta mailahan gid nato ang kapubuton sa Ginoo mug-grow gid ta sa pag-ila nato sa Ginoo ma-change gid ang atong heart so magamit gid na si Lord ang mga circumstances kay through sa atong circumstances dinha ra gid ta mo matured sa kinabuhi so number 4 na itudlo ni Lord sa is obedience. Mag-obey gyud ko sa iya. Hanay time ato nga kanang dili ko gusto mag-Bible katapulan ko Bible katapulan ko pray ana kay tungod kay kapoy sa gyud kay akong lawas kapoy kaayo ko kay ako ang tanan lagi sa balay mo ihatod ako mga bata sa school balik sa balay balik na ko school basta din naapaya mo ang gym ako patanan so mga kulawin ba na is abroad so mao na nga ikapoy sad kay akong lawas kapoy kayo ko muna nga kakapuyan ko Bible paggagamii kakapuyan ko hatag og time kang Lord pero pag naa na gyud ka sa Ginoo naging mustorya sa imo nga kanang pag-Bible gyapon, pag-ampo gyapon because God is waiting sa imo in your secret place, in yung secret place ni Lord. Gaulat ng Ginoo. So, kato nga time yes nag-Bible ko, ga-pray ko, gyapon bisag kanang dili na ko gusto, ni obey gyud gyapon ko. So, akong na-learn is kanang naagay blessing when we obey kay dili gud ka dapat maminaw sa imong feelings dapat mo walk gud ka by faith and not by your feelings kay ay gud paminaw sa imong feelings kay dinha man kasakyan sa yawa so buhatag gud ang imong dapat buhaton regardless sa imong feelings kay ang feelings mo sunod na din siya so nag-Bible ko ato unya nawala man ang akong kakapoy Bible ko, na-pray ko, nawala man ang ako ang kanang katapulan sa pagbasa o sa pag-pray kang Lord. So, nisunod ra gyud ang feelings no. Kinahanglan gyud nga
ato gyud nang labanan ba i-fight ang atong feelings kay dili gyud na insakto per me or sometimes ang atong feelings. So mo to mag-obey gyud kang Lord. Maminaw gyud ta sa ato ang amahan. Kaya amahan gyud siya nga wag gyud siya laing gusto sa ato kundi para sa atong kaayuhan. So sa ako ang pag-obey kang Lord, grabe ako ang na-feel nga kanang in exchange bitaw sa obedience, naka-feel ko og kanang ihatagan ko ni Lord og wisdom, ihatagan ko ni Lord og kanang gipapati ko ni Lord sa iyang presensya. At one time nga napati gid kaayo na ako ang presence ni Lord nga as in feel kay na ako close gid kay si Lord sa ako close gid kaayo siya ba kung I don't know gid nga grabe ka at peace ang akong kasing-kasing ingana gid ang nganang presence sa Ginoo niya. I can feel nga gastorya gid ang Ginoo yun. More than pigid siya as a best friend. Basta ka nang wala nagigilaing pangitaon. Grabe gid ang basta presence lang gid ni Lord bitaw ang kinahanglan. Wa na gid kay pangitaon nga lain pa. Yan na. And then gihatagan ko ni Lord og joy sa akong heart, tinanaay ang nga na ang ihatag ni Lord when we obey. So, number 5, ang iyang gitudlo sa ako is ang worth. Muna siya lately ang gitudlo sa ako ang worth na ako. Sometimes manggod is ako amanggong nakoy fear ba kung unsa ang iingon sa mga tao sa uban. Ana kay kani magyong yawa muhonghong gid na siya sa imuhang una laban na bitaw nga duol na kay ka sa Ginoo buhaton gid na niya ang tanan aron nga kanang ma-discourage ka musa maghonghong gid na siya sa imuhang una sa dalunggan iya gid kang criticize iya kang susulan sa una nga kanang para sa ako iya kung ginaignan nga mura na daw ko buang kay sige kog yawa din na sa mga pulong dili ka kasabtan sa mga tao inana unya susulan ko sa yawa sa akong unang nga kanang tan-aw na ako akong kaugalingon nga dili daw ko worthy nga musangyaw kay ingani napa ko ingani nga batasan inana no unya ang pagsunod sa Ginoo dili mo gud na siya overnight nga mabago na din ka. Pasalamat lang yun ko sa Ginoo kay powerful gud kaayo ang Ginoo ay yes kung moduol ta sa Ginoo dili gid na siya nga perfect na ka kay pag mo decide ta nga moduol ta sa Ginoo moagi yung proseso and one at a time na gid na ang pag-change ni Lord sa ato adi gid na niya biglaon. So okay ra na nga naapatay mga sayop, okay ra na nga kanang makasala pa ta usahay, it's okay as long as atong kasing-kasing is kanang willing gud nga mosunod sa Ginoo. God understands nga naapatay mga sipyat, God understands kung gagawas pa atong tawhanon busa mo gani na siya nagapamatuod nga we need Jesus kay kanang gagawas pa gyud ang ato ang pagkatawhanon, gagawas pa gyud ang ato ang mga atong old self, kinahanglan gyud ta og grasya ni Jesus kay siya ra gyud ang makapabago sa ato dili gyud ta maka-change sa ato ang self. Muna nga kanang ginaingon ni Lord sa ako nga kung unsa bisag unsa pa man ang ginaingon sa mga tao sa imuha ayaw kabalaka kay accepted na kanako. Accepted ka na ako kung kinsa ka, accepted na ako imong imperfections, na basta kay padayon o paduol sa ako, kay dako kay akong plano sa imuha, ana ang Ginoo. So, ang akong worth is dili mag-base sa mga istorya sa uban, dili mag-base ang akong worth sa akong achievements, sa akong binuhatan, dili mag-base ang akong worth sa bisang unsang matang aning kalibutan na kaya ang ako ang worth na agid sa Ginoo. Kabalo ko sa akong worth. Ang akong worth is naagyo kay Jesus. Busa pasalamat jud ko sa Ginoo nga naagyo siya nga mo rescue sa ako sa mga sulsul sa kaaway. So mauna siya no. So, dependence, patience, and listening, obedience, worth, and muna siyang gitudlo ni Lord sa ako. And
kanang karon September na I don't know kung unsa na pod ang tudlo ni Lord sa ako, but I am very excited kung unsa na pod kahani nga era ang ihatag or season ang ihatag ni Lord sa ako. And maura to siya. I hope nga naka-learn mo kay Lord, and kung ikaw na gasunod na ka sa Ginoo, keep going good kay ang Ginoo nagsugod na sa work sa imuha. Dako kay ang plano sa Ginoo sa imuha. Dili nimo matugkad kung unsa ang plano sa Ginoo sa imuha busa. God bless sa imong journey, and padayon kay way lain gyud nga makaluwas sa ato or makapadala sa ato sa nindot nga mga plano kun dili ang Ginoo. And of course, trust God sa process. Bye-bye!